Magandang umaga po sa ating lahat. Naalala ko ang aking nanay. Gusto talaga niya kaming palagi na kakain ng gulay. Sabi niya, kumain kayo ng gulay para kayo ay maging healthy. Pero kami, gusto namin kumain ng manok. Gusto namin kumain ng baboy. Kaya sabi ng nanay ko, sige kayo, kain kayo ng kain ng baboy, magiging mukhang baboy kayo. Kain kayo ng kain ng manok, magiging mukhang manok kayo. Nung una mga kapatid, parang hindi namin ito maintindihan. Pero sinabi ni San Agustin, sabi niya, we become what we eat or what we receive. We become what we eat or what we receive. Sa Eucharistia, mga kapatid, natatanggap natin si Jesus. Ang pagkaing bumaba sa langit at nagbibigay buhay sa ating lahat. Kaya mga kapatid, kung we have the frequency to receive the body of Christ, we become like Christ. Pag titingnan ka ng iyong kapitbahay, magtataka siya, bakit para bang may pagbabago sa taong ito? Bakit ba parang dati ay medyo bugnutin, ngunit ngayon ay masayahin? Dati ay suplada, ngayon ay smiling at accommodating. Dati ay hindi namimigay, ngayon ay palabigay ng ulam. Ano ang nangyari? May pagbabago sa sarili dahil natutulad tayo kay Jesus. Ang tinapay na bumaba mula sa langit na ating natanggap sa Eucharistia ito. Kaya napakaganda pala mga kapatid na tayo ay magsimba tuwing linggo o araw-araw upang matanggap natin si Jesus sa buhay natin. Ito ang sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ano ba ang ibig sabihin dito ng buhay? Buhay na walang hanggan. Kasi sabi niya dito sa last part ng Ebanghelyo, hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Ang ibig ni Jesus, mga kapatid, that every time we receive the body of Christ, there is a saving effect. Na every time we receive the body of Christ, heaven is prepared for us. That every time we receive the body of Christ, we are promised of eternal life. Ganun pala mga kapatid, ang kahalagahan ng pagtanggap ng Eucharistia, pagtanggap ni Jesus sa tuwing ako ay magsisimba.
dahil magkakaroon pala ako ng buhay, buhay na walang hanggan. Naalala ko ang kwento ng isang pare sa kanyang isang homilya. Sabi ng mga kawatan, sabi ng kwento ng pare, narinig ko na ang simbahan daw ay may kayamanan na napakalaki. At nakatago daw doon sa tinatawag nilang tabernakulo. Yun po, gayon, tabernakulo. Kaya yung mga kawatan, nagplano sila kung papaano nila bubuksan ang tabernakulo. Sabi nila, this is the treasure of the church. Nung nabuksan nila, they were so surprised to see, sabi nila, ano ba tong kayamanang sinasabi ng simbahan? Para man itong mga biscuit or wafers. So sabi nila, wala palang kwenta ang kayamanan ng simbahan. Sa mga hindi nananampalataya mga kapatid, at hindi nabuksan ang kanilang pag-iisip at puso sa ebanghelyong ito, ang laman ng tabernakulong yan ay ordinaryong tinapay lamang na walang libadura. Pero para sa atin, na nabuksan ang puso, nabuksan ang kamalayan, narinig ang ebanghelyong ito, indeed, yan ay ang kayamanan ng simbahan. Gumuho man ang building na ito, masira man ang properties ng simbahan, huwag lang ma-deconsecrate ang katawan ni Jesus sa tabernakulo. Once that is deconsecrated, this beautiful church will be closed at wala na tayong misa. Ganun na lamang kaimportante para sa atin ang katawan ni Jesus. Pwede tayong i-close habang buhay. Once diyang tabernakulong yan ay ma-deconsecrate ang katawan ng ating Panginoong Jesus. Indeed, my dear friends, as you receive the body of Christ, you receive the treasure of the church, Jesus Christ Himself. At ang sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Nananahan sa akin at ako sa kanya. Hindi ba napaka-consoling mga kapatid na malaman that as we receive the body of Christ, nananahan ang Diyos sa akin at ako naman sa Diyos. There is an interconnected relationship between us and the Lord. Dahil nga tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin. And hopefully, my dear friends,
as we receive the body of Christ and the Eucharist, please do it with reverence. No? May napapansin ako pag binigyan ko na, sabi ko, katawan ni Kristo, kikindatan ako at mag-smile. No? Gaganon ba? Parang tumanggap na. Ewan ko. No? Tapos, pag sabi ko, ang katawan ni Kristo, hindi sasagot, titingnan lang ako. Lalo na yung mga dalaga, titingnan lang ako. Sabi niya, gwapo ng pare. Gaganon lang, no? Brothers and sisters, as we receive the body of Christ, our response is, Amen. I believe, Lord, Ikaw nga ang tinapay na nagbibigay buhay, na tatanggapin ko at mananahan sa akin. Ang sagot natin ay, Amen. Naniniwala ako, without any doubt, you are the bread that comes down from heaven and promise me eternal salvation. Amen.